Nako, breaking news, no? Malacanang, bakit niya ba naka-half plug, no? Alam naman natin kapag may naka-half plug ito, isang bandila, kahit man LGU o anumang lungsod ng Pilipinas, may nagluluksa. Ibig sabihin, nakikirama yata, no? O may namatay na isang opisyal na kailangan i-half mast, di ba? Ibig sabihin, ito, una, baka sabihin nyo, fake news ako ha, baka sabihin nyo, disclaimer ako dito. At hindi ko sinasabi na talaga naka-half mask itong plug ng Malacanang, ha? Hindi ko tahasa sinasabi to, ha? Pinapangunahan ko ng mga otoridad, ha? Nandito ako para i-fact check. Nandito ako para sabihin ang mga dapat sabihin at magsuri bago kumagat. Ha? Baka sabihin nyo, fake news si munting kaalaman. I-demanda yan, ikasuhan yan. Di ba? Kasuhan mo pag sinabi ko na talagang may namatay, may nagurgur. Di ba? Okay, eto. Alam naman natin kapag ganito ang plug, may nagluluksa. Ngayon, sa isang post po ni Jay Zonza, ang sabi ganito, no? Sinabi ni Jay Zonza, bakit po nakagitna ang taas ng bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Pinost niya 6 hours ago. Ibig sabihin, anong date? April 12, 2026. Will somebody from the PSG of Office of the President tell us, anong meron? Sinong binibigyan ng pugay pagkilala sa paglisa ng kamatayan? Pala, may pagpugay, kamatayan pala, kaya nagmamahas, plug. Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong? Na naman ninyo o totoong may intrigang official na may nateging official na talaga? Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Okay, ganito. Una sa lahat, ayon kay Jason sa alam niyo naman, official to na may blue check, mapapansin mo. At si Jason sa to, kilala to. Sabi ko nga sa inyo, kahit kilalang tao, senador pa yan o sino mang lipuna, wag basta paniwalaan at hindi natin sinabing paniwalaan mo at wag mong paniwalaan, wag basta-basta paniwalaan. Mag-research muna tayo. Katulad ng mga ganitong content na aking hinahayag sa inyo. No? Bibigyan ko kayo ng linaw para hindi kayo mailigaw. No, na mga kung sino mang vlogger o sino mang personalidad na magtatanim ng fake news na para paniwalain ang DDS man o loyalista at kung sino mag-share, masisilip na Malacanang para kasuhan. Diba? Ang tawag doon, patibong. Diba? Baka patibong. Alin ang patibong? Patibong ba ng Malacanang? Hindi natin alam. Na, etong litratong ito, patibong, baka. Bakit? Baka yung picture, inalam mo ba kung kailan date? Diba? Inalam mo ba kung kailan to naganap? Nakita mo ba to sa mapagkakatiwala ang mainstream media? Dapat uunahin mo yung date. Baka naman talaga nangyari na to, tong picture na to, at ipinost ngayon, inaakala mo ngayon tong nangyari sa Malacanang. Tama? Dapat inaalam mo yan. So sa party ko, hindi ko alam kung kailan nangyari yan. Pero may picture, hindi ko alam kung AI yan. Pero may picture, sa pagkakalam ko, naka-half plug, ibig sabihin, may namatay o may nagluluksa. O ano pa may iba pang kadahilanan. Pero hindi ko sinasabi kung sino yan. Tama? At hindi naman niya sinabi kung sino, sabi ni Jason sa nagtanong lang din naman siya. No? So maaaring hindi siya fake news dyan. So maaaring nagpakalat nito ang fake news. Kasi alam niyo bakit? Ito, papakinggan nyo ha. Dito po ang sabi, may mga nagkukomento na may namatay daw. Pero hindi niya tinutukoy kung sino. No? Pero ang inayin nila, sabihin daw na Malacanang kung sino. Ang mahirap nito kung hindi naman talaga totoo nangyari ngayon, tapos pinipilit natin ng Malacanang magsabi ng katotohanan, ano sasabihin nila, hindi naman nangyari to ngayon. Ang maganda kung ito ay nag-viral na, pa-viral na malapit na mag-viral, mas maganda magsalita ulit ang Malacanang para dito. O kaya ang maliit o PIO ba nila o yung media nila na ayan ay nakaraan pa para hindi na magbunga ng fake news. At kawawa yung taong bayan na mag-share, makasuhan pa ng NBI. Tama? Ito ulitin ko pinapack-check natin to. Huwag basta maniwala. Unahin kung kailan date, sino nag-post ng mainstream media, saan galing? Galing ba official ng PCO? Galing ba to sa Malacanang, mismo sa page nila? Alamin mo kasi wala naman silang pinopost na ganito. Hindi ko lang kung saan galing to, baka tanim fake. Duda ko baka tanim fake news ito ng mga galit kung kanino man. Kay Sara, kay BBM. Kasi nandito tayo para agapan. Kasi ang issue ngayon, hindi naman talaga yung mga fake news Ito, pinapakalat na lang to para dito pag-usapan Ang pinag-uusapan natin ngayon sa panahon ngayon ay yung flood control issue, pati yung impeachment ni Sara. Tama?
Yan ang pinag-uusapan natin ngayon dito, hindi tayo bias, parehas tayo. No? Na huwag natin kalilimutan, may mga ganyang gampanin ang bawat Pilipino kasi tayo rin ang nanakawan ng ating mga tax na binabayad buwan-buwan. Di ba? O ngayon, ganito. Eto sabi niya, naka-half mast daw po ang Philippine flag sa harap ng Malacanang Palace. Nagkakapi po ako na. Good morning mga ka-DDS. Source, Jason Sa. Ayan o. Ano ibig sabihin nitong half flag rising na ito sa Malacanang? Ang dami. Babayran na to, iba-ibang post na. Ayan o. Kumilos na kayo, Supreme Court at AFP Chief of Staff. Yan na, na-alarma na naman yung tao. May kasi, pero bagaman si Jason Sa wala naman siya sabi kung sino yan. Nagtatanong na naman siya dyan kung sino yan. No? At kung naka-half mast flag Malacanang, they have the official declare the reason for doing so. So panahon para mga ano yan. Magsa, ano yung magsa? Ang dami po, viral po talaga, ayan o. May namatay ba sa Malacanang, bakit naka-half flag? Hindi siya picture, kasi nagtatanong siya kung sino namatay. Kasi nasanay ang Pilipino kapag naka-half mast flag, may namatay, may pumanaw, may namayapa, di ba? Bakit naka-half flag ang Malacanang ngayon? Ayan o. Nagtatanong lang po bilang isang Pilipino. Karapatan ng Pilipino yan. Pero, yung iba kasi, hindi ko napapakita kasi baka mailigo kayo. Yung iba kasi nagsasabi, may nagurgur na naman daw. At sinasabi nila yung pangalan. Ay, wag po kayo maniniwala doon. Basta sabihin ko sa inyo, tapos na tayo kay Junior. Walang sakit si Junior, stage 4 cancer. Wala nung, kalimutan niyo. Baka may nagtanim lang nun na fake news para pain or ano ba sa Tagalog ng pain? Ano ba Tagalog ng mas malalim na pain? Patibong! Baka patibong lang yun na ibang vlogger na mapasama ang mga DDS or ng bawat isa at makasuhan ng Malacanang. Di ba? Ngayon, ganito. Meron pang isang picture na kumakalat. Kasabay niya, tingnan mo kung paano maglaro itong mga to. Hindi ko lang kung sino itong mga to maglalaro to. Maaring vlogger o maaring kung sino man, individual ha. Tignan nyo to may kumakalat ngayon na burol na kung saan nakatayo, nakatingin sa cellphone yata si Martin Romualdez. At kita naman talagang burol kasi yung itsura ng surroundings at may bulaklak doon sa likod niya. Ito po, ang dami pong nagsasabi nito na, teka lang, hanapin ko Ang dami po nag-aano nito kay Martin Romualdez na sinasabi, ito daw po ay burol. Na sino daw patay? May patay ba? Ayan pero hindi hindi pala kita. Sorry. Natatakpan ng picture. Ngayon, bakit ito kasabay ng half flag masto ng Malacanang na picture na hindi natin alam kung kailan yon. Kasabay nito ngayon na nagba-viral na rin. Sinabay yung naka-half flag yung Malacanang, hindi natin alam kung kailan o date at hindi alam kung sino naglabas noon. Tapos nilabas to. Hindi rin natin alam kung kanino galing kasi pa-viral na rin Nakita ko, sinishare na ng mga group, sinishare na ng mga iba't ibang individual, nilalagay sa comment section na may burol at hindi na naman daw sinasabi ng Malacanang. So, ang gustong palabasin, sisihin na naman ng mga tao ang Malacanang at kulitin na naman ng mga tao ang Malacanang para ang Malacanang magsabi ng kung ano nangyayari. Kung talaga wala naman talagang kinalaman ng Malacanang dito, nagpapakalat na ng mga gusto sirain yung bawat isa, mapapasama naman yung mga DDS at yung iba pang mga kumagat dito. Gets nyo? Kaya nandito tayo para linawin ito. Ito pong burol na picture na to, kung saan dinaluhan ni Martin Romualdez, ay hindi po ito nangyari ngayon. Nangyari po ito sa Warico. Ito, papakita ko sa inyo yung litrato Dito po sa isang post ng Bombo Radio Philippines na Hulyo 18, 2025. Noon pa pala nangyari, magkaparehas naman siguro ng picture, yung picture ko sa baba, pati yung picture dito sa video, tama? So, ibig sabihin, parehas sila. Ipinapakalat ng kung sino mang individual na ito ay pinapalabas na ngayon nangyari. Kasi, batay sa caption nila, wala naman sila sinasabi ngayon nangyari, pero batay sa kanilang caption, ngayon nangyari ito. Ngayon, ito hindi. Nakalagay Hulyo 18, 2025 pa. Sino ang namatay? Bumisita si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa burol ni Director Mauricio Mori Pulhin. Technical staff
of the House Committee on Ways and Means na pinaslang ng Raiden and Tandem, siniguro ni Speaker na suportado ng Kamara ang paghahanap ng hustisya sa pagkawala ng opisyal. Bombo An, yan ang pangalan. O, play natin. Para sigurado. Napakalinaw na ito ay totoo nangyari pero hindi ngayon. Dati pa pala nangyari. Kaya fake news po yung kumakalat na litrato ni Martin na kung saan ngayon daw nangyari at kasabay ng half plug ng Malacanang para isipin ng mga tao may namatay sa Malacanang. 'Di ba? Ako nagsasabi, etong picture na to, malayo to doon sa naka-half plug ng Malacanang na nakita niyong picture na hindi natin alam kung kailan yun, kung ngayon ba, at kung ba totoong picture yun na talagang Malacanang ang nag-post nun. Kaya ang ibig ko sabihin, kaya ako tinatalakay ito, mag-ingat kayo. Huwag ito basta kagatin ng sino man vlogger. Ha? Kasi kayo makukulong at kayo makakasuhan ng PCO ng NBI ng Malacanang. Dahil ang Malacanang nagbabala na sa mga nagpapakalat ng health o tungkol kay BBM. Ulitin ko, baka ako pagkamalan yung fake news, ha? Mga taga Malacanang, baka ako pagkamalan yung fake news. Tumutulong ako sa inyo, ha? Itong ginagawa ko, tinutulungan ko kayo magayag ng fake news. Dapat kung tutuusin, ginagawa to ng mga ibang otoridad. Pero akong vlogger, tinutulungan ko na kayo para wala mabiktima. Di ba ito gusto nyo? Ayaw nyo na magkaroon ng pagkalito ang mga sambayan ng Pilipino? O ito ko, sinahayag ko, ito ay noon pa nangyari. At yung plug na naka-half mask na plug, hindi natin confirm kung kailan yon. Siguro naman trabaho nyo na yon. Kung bakit naka-half plug yon. At hindi ko sasabi ngayon yon. May mga nagsasabing tao ngayon daw yon. Di ba? Pero dapat siguraduhin nila kung kailan yon. Tama? Malinaw tayo dyan, ha? Malinaw tayo dyan. Baka isang araw, demanda nyo ako, sabihin nyo, nagpapakalat ng fake news. Meron ba naman nagpapakalat ng fake news, hinahayag yung fake news? Di ba? Maliban na lang kung ito ay narrative na ayaw nyo talagang, gusto nyo talaga guluhin isip ng tao. Maliban na lang, ha? Nandito tayo ngayon. Napakadami po niyan. Ayan po. Iba po, ayan pa, Ang dami po niyan. Yung mga half plug po, hindi natin alam kung saan galing yung half plug na yan, ha? Yung half plug na yan, hindi natin alam kung ano pinagsimulan yan, ha? Huwag basa-basa kakagal kasi baka patibong ito ng kalaban. Sino bang kalaban? Hindi natin alam kung sino kalaban. Ha? Nakita naman natin, stage 4 cancer na yan. Hindi natin alam kung saan galing. Di ba sabi ko nga sa inyo, stage 4 na yan, huwag niyong kakagatin kasi wala naman talagang sakit na stage 4 si Junior. Ngayon, ang kukulit nyo, hindi nyo ako pinakinggan. Mas pinakinggan nyo yung mga kilalang vlogger na sikat. Ha? Yung mga kilala na, akala nyo legit. Ayun, nagsasabi. Yung mga kilalang vlogger na sikat, nagsasabi, nasa US daw. Ang Pangulo, nasa US daw. Wala naman talaga sa St. Louis. O nasaan? Nandito sa Pilipinas, nasa San Fernando. Umatin pa sa Bataan. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Munting ka naman, no ka ba? Buwabalitad ka na ba? Traidor ka ba? Hindi ako buwabalitad. Ha? Hindi ako buwabalitad. Sinasabi ko lang katotohanan para nasa sa inyo rin yan. Para hindi kayo mapahamak. Di ba? Kasi pag kayo hindi ko sinabi katotohanan, mapapahamak kayo. Tandaan nyo, seryoso ang Malacanang. Papakulong lahat ng fake news. Di ba? Yan sabi ko sa inyo. Nandito ako para i-ano sa inyo. Pero hindi talaga, para gusto ko ipagdiinan, ayusin kagad to bago mag-viral. Bago mag-viral na maging fake news talaga ng totally. Biruin mo, pagdikitin mo yung half plug mask ng Malacanang na sinasabi di umano at pati yung kay Martin, pagdidikitin mo, parang pinalilitaw, ngayon nangyari yun. Tapos ayaw magsalita ng Malacanang, parang gustong palitawan. Hindi po. Napaliwanag na natin. Ngayon, kaya ako sinasabi to final, hindi lang para kayo ingatan at para ma-aware sa fake news. Kung hindi, wag maiba ang issue ngayon. Ang issue ngayon, dalawa. Tandaan nyo, tatlo pa nga yung krisis sa oil. Ang issue ngayon, yung flood control issue na anomalya, mali-maleta at yung kay Sara. Yung kay Sara, maayos na yon. At yung flood, kasi naiimbestigahan yung kay Sara, iniimbestigahan nila Di ba? Nangilam na nga yung Supreme Court. Ang ngayon,
Ang hindi maimbestigahan ng chairman ng matanda doon sa Blue Ribbon, etong mali-maleta. Kaya ito dapat ang pagtuunan ng pansin, hindi itong mga fake news na kumakalat. Pero kahit ano pa man mangyari, at least napaliwanag natin kung ano tong ibig sabihin ng mga half-mast flag at yung kay Martin na lumalabas na picture na sinasabi, may burol daw sa Malacanang ngayon, today, sabi. Yun pala, nakaraan pa pala to, hindi pala ngayon. Yeah? Malinaw ah. Huwag kalimutan, mali-malita. Dumako na tayo dito sa ating kay Salvador Panelo tungkol sa kanyang opinyon sa nangyayari ngayon at sa mga nagaganap. The late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally napulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Tingnan nyo ha. Pero mo magpapasumpi na ka ng SALM. Dapat doon sa trial, sa impeachment court mong gawin yan. Hindi dyan. Ang sinasabi ng Korte Suprema, bigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin? Simple-simple lang naman ang ibig sabihin. Bigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ayaw niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di winade niya yun, di tapos na usapan. So, gagawa kayo ng determinasyon ng existence ng probable cause on the basis kung ano ang sinumiti sa inyo. Meron na nga sinumiti sa inyo, sinabi niya, sufficient na nga eh. Ayos na. O bakit kayo naghahanap pa ng ebidensya? Wala palang ebidensya, pero sabi niyo, sufficient. Meron. Dahilan upang ihain. Ihain nyo na. Magbotohan na kayo, magkukuha nyo naman ng boto eh. Talagang sayang nga naman ng libreng publisidad. Una-una, lakasan mo yung mikropono, lapit mo. Hindi kumakal masyado. Number 2, yung sinasabi ni Aling Clara na siya ay biktima ng fake news. Mali yun, Aling Clara. Aling Clara, no? Biktima ng fake news. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima. Ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3. Kasi ganito yan eh. Paano mo masasabi na fake news ka? Kapag alam mo ang katotohanan at hindi mo sinasabi sa kababayan natin ang totoo. Hindi ka bang fake news pero pwede kang pagsimulan ng fake news. Tama? Halimbawa, alam mo sagot A. Alam mo ang sagot A. Nagkakagulo na yung mga tao, ang sagot nila B, G, C, D. Ikaw alam mo A ang sagot, pero hindi mo sinasabi sa kanila. Hinihintay mo na sila maging fake news. Diba? Pero kung marunong ka, sabihin mo, ang sagot dyan A. Hindi wala naman fake news. Tama? Gets nyo ako? Ibig sabihin, pag yung taong bayan nagtanong sa inyo ng simpleng bagay na naman, nakaraan, nasa ng Pangulo, kung naihayag kagad sana yon, hindi na sana nag-cause ng fake news. Di ba? Nahayag ng personal, halimbawa, ito po, may presscon tayo, mini presscon. Pwede mini presscon. Okay, sa Facebook lang. Andito po ang Pangulo. Hindi po totoo. Huwag nyo pong, ganon. Pero meron naman si Anticler sa PCO sa balita sinabi naman niya na pero syempre yung kababayan natin minsan hindi nakakapanood ng TV at hindi nasasapatan sa ganoon. Ang gusto kasi nila, yung gusto mangyari, mag-live ang Pangulo. Yun ang nila. Kaya nagbubunga tuloy ng matinding fake news. Gets nyo? Alam po ninyo yung sakit ng Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niyo pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin niyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasira Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sino matanda na hinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak
ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Yun atay lumalabas sa balita dati na tinago daw atay yung sakit ni Senyor. No? Na nas nalaman lately, gano'n na pala ang sakit. Hanggang finally napulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magreklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya Miss Fake News, yan, tawagin na kita, ikaw fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo, nahawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, humanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Hihirapan ka talaga niyan. Hindi na katakataka yun Lahat naman bumababa na ka ng trust and approval rating. At ang kadahilanan niyan, alam na rin natin lahat. Sapagkat hindi kontento, disgustado ang taong bayan sa kanyang pamamahala. Inefficient. Hindi nagbibigay ng pag-asa o pagtitiwala sa kanyang panunungkulan sapagkat nakikita ang kakulangan. Nakikita rin ang kawalan ng pagtugon sa mga suliranin. Nakikita rin ang kawalan ng preparasyon. Kagaya ng sinabit natin na hindi mangyayari ito problema sa langis at gasolina kung tayo ay nag-imbak na noon pa. Namili na tayo, alam naman natin magkakaproblema para sufficient supply. Wala. Talagang pabagsak ng rating. Tama yan. Kailangan tundukan na yan. Kasi yung mga unprogrammed funds na yan, diyan nagsisimula ang nakawan. Kailangan talaga, pag transparent ka, kailangan alam ng taong bayan ang paggagastosan ng pondo na ibinigay nila sa pamamagitan ng kanilang buwis. Hindi pa pwede yung suddenly, bigla na lang may unprogram, maglalagay ka ng pondo. Kailangan, bago pa ilabas ang pera, nandyan na yung programa mo. Yan ang dapat. Kaya, ang saligang batas, maliwanag naman. At tama yung mga inakyat na mga petitioners upang ang Korte Suprema ay magbigay na ng tunay na pagpapaliwanag kung bakit hindi dapat magkaroon ng mga unprogrammed. Mahirap yan. Napakadelikado talaga yan. Out of the blue, biglang, oops, bagong programa. Pero na naman ang taong bayan niya. Sabihin nila, hindi, emergency to emergency. Hindi na kami papaliwanag. Ako, maraming yung mga ganyang... Alam mo, ito tip ko lang kung si Pinky hindi sinusumpong ng nito, na nag-iimbestiga, at nahuhuli na yung mga big fish, sa tingin ko makakalapat ang mga senador ng panibago, kagaya ni Senator Marcoleta, ng panibagong batas para itong mga ang program pass na to, mababantayan Kasi hindi ka makakapag-implement ng batas tungkol sa korupsyon, hanggat hindi mo nahuhuli yung pinaka-mastermind.
Hindi mo nahuhuli yung papaano ginawa yung plano. Gets nyo? Kumbaga sa anay, hindi mo nahuhuli yung queen. Kaya kahit anong patay mo sa mga anay na yan, patuloy pa rin gagawa yan. 'Di ba? Kailangan sugpuin mo yung pinakapunso, yung pinakabahay ng langgam, 'di ba? Para sa kakagagawa ng plano. Ikaw ba naman gagawa ka ng plano? Halimbawa, may bahay ka, no? Nakita mo maraming punso. Yung punso akala nuno sa punso pero mga bahay ng langgam 'yun, ha. Tatanggalin mo na yung bahay ng langgam pero hindi mo pinuksa yung pinakailalim. So may langgam pa rin. Ibig sabihin, kahit anong plano mo, pagkalipas sa ilang panahon, tatayo na naman yun ng mga punso, tatayo na naman ng bayan ng langgam yun. Sira na naman ang plano kasi hindi mo nahuli yung mastermind eh. Hindi ka nakapagplano mabuti, di ba? Kasi nga ayaw mo mag-investigasyon, Pinky? Di ba? Kaya dapat mailapat mo na, bago mailapat to, gumawa mo na matinding investigasyon tungkol dyan para malaman natin kung ano-ano ginagawa sa korupsyon. Papaano nila napapaikot ang pera at kinukurap lang, ninanakaw lang. Gets nyo? Pangangatwiran, papunta yan sa impyerno. Paulit-ulit na yan yung mga sinasabi ko eh. Paulit-ulit naman ang tanong mo. Ganon din naman ang sagot ko. Noong ko pa sinasabi na sa Committee on Justice, yan ay moro-moro. Lutong mga yan. It's all for show. Meron ng desisyon dyan. Yan ay ginagamit lang nila gaya ng sinabi ko sa artikulo ko. Isang monstrosity at isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Tapos na yan. Wala na yan. Kalokohan na lang yan. Tingnan nyo meron mo magpapasumpi na ka ng SALM. Dapat doon sa trial, sa impeachment court mo gawin yan. Hindi dyan. Ang sinasabi ng Korte Suprema, bigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin? Simple-simple lang naman ang ibig sabihin. Bigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ayaw niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di winave niya yun. Di tapos na usapan. So, gagawa kayo ng determinasyon ng existence ng probable cause on the basis kung ano ang sinumiti sa inyo. Meron na nga sinumiti sa inyo, sinabi niya, sufficient na nga ayos na. O bakit kayo naghahanap pa ng ebidensya? Wala pa lang ebidensya, pero sabi niyo, sufficiente. Meron. Dahilan upang ihain. Ihain nyo na. Magbotohan na kayo, kukuha nyo naman ng boto Talagang sayang nga naman ng libreng publisidad. Anyway. Dapat din ang ibigay ni Ombudsman yung kanyang SALN. Dalawa lang yan, ibig sabihin yan. Number one, kaya nag-ahain ng kaso yan, para mapatotohanan yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na magpapakulong siya kahit na late na nga, na December na sabi niya, magpapakulong siya ng mga di umanong involved sa flood control project corruption. At pag inihain mo yung plunder na yan, sigurado kulong. Kasi walang bail yan. Hindi discretionary. Kailangan magkahain ka pa ng petition for bail at kailangan probahan ng prosecution na malakas ang ebidensya nila kaya hindi ka dapat bigyan ng bail. So yan ang isa. Biruin mo, anong buwan na, anong petsa na, ayaw mo mag-imbestiga, sa tingin mo masisimulan ka? Pinky, sagutin mo. Ayaw mo ipatawag pa yan dahil mong dahilan. Sa tingin mo masisimulan kayo mahuli? Wala, puro pabibintang lang ang mangyayari. Pag nambintang, kakasuhan nyo. Pag nambintang, sasabihin, wala yung mga DDS, nambibintang lang yan. Ayaw mag-imbestiga Diba? Papapirma tayo yung partial report. Sabi niya, Senator Dante Marcoleta, kailangan mo muna bago pirma yung partial report niya. Kailangan kumpleto. Kailangan mag-imbestiga ka. Ang gusto ni Pinky, papirma muna ng partial report bago mag-imbestiga. Antindi ng mamang ito. Diba? Antindi. Pangalawa naman, para ipakita na gano'n din, pareho nung unang sinabi ko, na totohanan itong si Presidente Marcos Jr. sa kanyang commitment
tutugisin niya at ipakukulong niya. Pero, ang problema, baka niluluto nila ang kaso. Madaling sabi, maghahain sila ng kaso na mahina para pagdating sa hukuman ay dismiss. So, yung pangako niya na tutugisin niya, nakakuha niya, pero dahil ang hukuman ang nag-dismiss, hindi sabihin, oh, teka muna, hindi ako nag-ganyan. Hindi pa nahawak yan, ang hukuman niya. Oh. Yan ang ibig sabihin yan. Kung yung una, ibig sabihin, naglalaglagan na sila. Ilalaglag nila yung mga dinidimando nila para hindi na makarating doon sa dulo ng katiwalian at managot yung pinakautak ng katiwalian. Kaya ako, di ba, ever since sinasabi ko, gusto kong ibalik yan, death penalty yan. Pero, ang problema nga, sino magpapasa niyan? Ang magpapasa niyan, yung mga nandiyan sa Kongreso. Sa ngayon, inaakusahan sila ng pagnanakaw. Inaakusahan sila ng plunder. So, pag napasa yan, kinasa nila, sila mismo nagsisintesis sa kanila. Kaya hindi mangyayari yan. Pero, yung pinupunto ni Mayor Olaso ng Zamboanga City, tama yan. Ang nakalimutan niya. Okay, ganito lang po tayo ngayon, no? Dito talaga, dapat talaga, ulitin ko yung mga kumakalat ngayon na half-mast, hindi natin pwede sabihin kung kailan yon. Kung yung ba ay nangyari sa Malacanang ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na kung bakit nag-half-mast, may nategi. Ayaan nyo sila ang maghayag. Huwag tayo. Sige, sabihin natin karapatan ng Pilipino, malaman yon. Pero hayaan nyo na. Hayaan nyo na yung karapatan na yun. Minsan na tayong humingi sa kanila bilang may karapatan mga Pilipino, hindi tayo pinagbigyan. Hayaan mo na. Pabigyan nyo na. Bagkos tayo, minsan yung iba pa tatanungin ba't daw kinu-question, ba't daw natatanong. Kahit nasa Constitution at sa batas, karapatan ng Pilipino yon. Pero hayaan nyo na para sa akin. Hayaan nyo na tanggalin, kahit wala tayong karapatan tungkol doon. Hayaan nyo ang Malacanang magsabi kung totoo yun o hindi. Kung ano yung bakit at kahulugan ng half-mast flag nila. Kung hindi ko alam kung kailan yun, hindi ko alam kung hindi ko sasabi ngayon yun. Hindi ko alam kung at Malacanang. Hayaan nyo magsabi kung totoo ba yun, kung kailan yun, kung sino yun, kung ano ba yun, sila magsabi. At yung kay Martin Romualdez naman, nakita nyo yung picture kayo na nagpa-viral na, nagba-viral na, ito, napatunayan natin, nangyari na to ng July 18. Hunyo yata, ano ba? Tama, 18, 2026, 2025. Last year pa. Huwag niyong kagatin to dahil last year pa nangyari na to. Malinaw, malinaw. Kaya nagpapakalat na ngayon nangyari to, yun ang fake news. Handaan nyo, tumutulong ako sa Malacanang, tinutulungan ko kayo. Tinutulungan ko kayo. At the same time, tinutulungan ko rin yung mga ibang vlogger na wag ma-fake news. No? Wag kagatin to. Okay. Maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.